kabarangay, may problema ka ba? I-talk to mama na. Ikaw ba'y nasasaktan at parating pinipilit? Itago ang pait, sinusolo pa ang galit. Talk to mama's here, kami ay makikinig. Buong barangay magdamayan, abutin naming kamay, ikaw ay tutulungang bawasan ng lumbay sa heart zone na kinalalagyan. Nakikinggan, pagpapayuhan ng buong barangay at inyong tutukan, magtiwala, wag mag-alinlangan, never be unheard. Talk to mama na. Nandito na si Mama Donna, si Mama Donna. Barangay FM! Isang bansa, isang barangay. Sabay-sabay tayong mag-usap at pag-usapan ang problema ng kabarangay natin, no? Na pinadala sa ating programang Talk to Mama. At syempre, sabay-sabay na tayong magpasalamat dahil ito ay araw ng Thursday. Sabi nga nila mga kapuso, mga kabarangay, di ba? Every gising is a blessing. So, pag gising nyo palang ipagpasalamat nyo na yan, mga kapuso, mga kabarangay, dahil nagising ka pa, ha? Ay, sa mga kabarangay natin, 9:17 in the morning. Syempre, ngayon po ay June 20, 2024. Uy, ang bilis. Grabe na ang bilis ng panahon, kapuso kabarangay. June 20 na kaagad. Naku pa, nag-July, mag-i-impake ka na. Sinasabi ko sa'yo. Magta-travel ka na this July. Sa mga kabarangay natin, welcome po sa programang Talk to Mama. Siyempre kasama ang inyong nag-iisang mama, si Mama Donna. Walang iba. Sa mga kabarangay natin, pwedeng kayo mag-text ng inyong mga pabidang advice para sa kapuso natin, no, na nagpadala ng kanyang problema. Sa ating text line, 0950-738-1028. Yung boses, sabog na sabog. Pwede rin po sa Barangay FM 97.5 Palawan. Naka-live tayo dyan, mga kapuso, mga kabarangay. Uy, medyo nagpapasikat na si Haring Araw. Pagpasok ko kanina, walang kaaraw-araw. Late ako nagising. Kaya for the madali ang person. Ay, sa mga kabarangay natin, ayan na, nagpapasikat na si Haring Araw. Talunin niyo siya, kapuso kabarangay. Kailangan mas bida ka dyan sa trabaho mo. Sa mga kabarangay natin, 9:19 in the morning, pwede po kayo mag-text ng inyong mga pabidang advice sa ating text line 0950-738-1028. Sa ating Facebook, Barangay FM 97.5 Palawan. At syempre sa akin, Mama Donna 975. 9:19 in the morning, umpisahan natin ang programang Talk to Mama. Mahirap masanay na inaalagaan ng isang tao kasi darating pala yung panahon na magbabago ang lahat ng ito. Dear Mama Donna, magandang araw po sa lahat ng listeners mo. First time ko pong sumulat sa inyong programa. Itago niyo po ako sa pangalang Lani, 27 years old. Mama Donna, meron po akong ka-live-in. Siya si Josh. Matanda lang po ako sa kanya ng 1 taon. Mama Donna, may magandang trabaho kasi itong si Josh. Nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang po kami ay talagang binibigay niya lahat ng gusto ko, pati mga luho ko, Mama Donna. Halos 2 taon na po kaming nagsasama sa iisang bubong. Mama Donna, napakahigpit po ni Josh at mitikuloso pagdating sa anak namin, lalo na sa pag-aalaga. Ang daming bawal pagdating sa anak niya, meron pang pinagbabawalan niyang palaging nasa crib or nasa baba yung anak namin. Dapat daw ay palagi kong karga kasi baka kung ano yung mangyari.
Mama Donna, housewife po ako at sobrang nakakapagod yun dahil sa akin lahat ng gawain sa bahay. At pati pag-aalaga sa anak namin ay ako pa rin kahit na nasa bahay na siya. Kinausap ko siya, Mama Donna, na baka pwedeng kumuha kami ng kasambahay pero ang sabi niya ay ayaw niya raw dahil siya rin naman yung magpapasahod at baka daw iasa ko na lang ang bata doon sa kasambahay. Sa totoo lang po ay hindi ko na rin nagagawa ultimo pagbili ng mga sarili kong gamit dahil hindi niya po ako inaabutan ng pera. Nakatutok lang po talaga siya sa anak namin. Hindi na po ako nakakalabas ng bahay kapag hindi siya kasama, Mama Donna. Pakiramdam ko po ay katulong lang ang turing niya sa akin. May minsan pa, Mama Donna, na umuwi siyang namili ng mga damit at gamit nila ng anak namin pero ni isa ay hindi niya po ako nabilhan. Sa totoo lang, branded yung mga damit niya at sapatos kasi yun naman talaga siya mula nung binata pa. Pero hanggang ngayon ay ganun pa rin siya. Binibili niya lahat ng luho niya habang ako ay hindi niya man lang naalala. Wala pa rin po akong kakayahang bumili dahil wala po akong sariling trabaho. Dahil baby pa rin po ang anak namin at gusto niya na maging hands-on ako. Ang hirap ng sitwasyon ko, Mama Donna, na para bang kasambahay niya lang ako. Nagbago po talaga siya mula nang nagsama kami. Pati cellphone niya, Mama Donna, hindi niya na rin po pinapahawak sa akin. Kapag nasa bahay naman siya, wala rin siyang time sa akin. Kesyo busy daw siya. Sa totoo lang, Mama Donna, hindi ako humingi ng pera sa kanya. Atensyon at pagmamahal lang sana ang kailangan ko. Ano po ba ang dapat kong gawin? Ako si Lani, ang inyong kabarangay. Isang bansa, isang barangay, sabay-sabay nating alamin kung bakit sino pa yung nagmamahal, sila pa itong naiiwan. Grabe naman, sa mga barangay natin 9:27 in the morning, kasama pa rin si Mama Donna. Nako-text lang po ng inyong mga pabidang advice dahil ikukwento ko ng very light ang problemang pinagdadaanan ng kabarangay natin. Sa ating text line 0950-738-1028. You can message me sa Mama Donna 975. Live po tayo dyan at sa Barangay FM 97.5 Palawan. Ako, ito na ang sinasabi natin pero may mga may mga tao talaga na nagiging mas malala yung ugali kapag nakasama mo na. 'Di ba? Sabi niya, Mama Donna, mahirap palang masanay na inaalagaan ka ng isang tao kasi pagdating pala ng panahon ay magbabago rin lahat ng 'yon. So sabi niya, tawagin natin siya sa pangalang Lani, 27 years old. Meron siyang ka-live-in na si Josh. 2 years na silang magka-live-in at matanda lang daw siya ng 1 taon. So sabi niya, Mama Donna, nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, lahat ng gusto ko binibigay niya. Sabi niya, simula nung nagkaanak kami, naging napakahigpit niya at mitikuloso pagdating sa anak namin. Isa po akong housewife at syempre bilang housewife, siya lahat ng gumagawa sa loob ng bahay, di ba? So kasabay pa nun, masyadong mahigpit yung asawa niya na minsan daw ayaw na palaging nakalagay sa crib yung anak nila. Gusto niya palaging buhat-buhat kasi daw baka kung ano yung mangyari. So sabi niya, pinagbabawalan daw siya na palaging ilagay nga dun sa crib or ilapag yung anak nila. Sabi niya, Mama Donna, housewife po ako, sobrang nakakapagod dahil lahat ng gawain sa akin. Pati pag-aalaga ng anak namin. So sabi niya, kinausap niya raw itong si Josh na baka pwedeng kumuha tayo ng kasambahay para at least, di ba, mabawasan yung pagod niya, ganun. So ang sagot sa kanya, hindi na, kasi ako rin naman yung magbabayad at saka baka iasa mo na lang yung anak natin doon sa kasambahay. Oh. So sabi niya, Mama Donna, sa totoo lang hindi ko na rin po nagagawa yung ultimo pagbili ng mga sarili kong gamit. Dahil wala siyang sariling pera, hindi siya binibigyan at nakatutok na siya doon sa anak nila. So sabi niya, one time, namili daw itong si Josh ng mga gamit. Ang nasaktan siya doon, Kapuso Kabarangay, kasi binilhan yung asawa niya ng gamit niya sarili at yung anak niya lang. So sa kanya walang binili para sa kanya. So sabi niya, ganun talaga siya, Mama Donna, nung binata pa siya, branded lahat ng mga damit niya. At hanggang ngayon, dala-dala niya yon.
So sabi niya, nasaktan lang daw siya kasi hindi man lang siya naalala. Sabi niya, wala pa po akong kakayahang bumili ng sarili kong gamit kasi hindi ako nagtatrabaho dahil baby pa yung anak nila. So sabi niya, ngayon Mama Donna, kapag nasa bahay siya, hindi niya rin naman ako tinutulungan na mag-alaga ng anak namin. Sa akin pa din. Sabi niya, pati cellphone niya, Mama Donna, hindi niya po pinapahawak sa akin. Kapag nasa bahay, wala rin naman siyang time. Kesyo busy daw siya kasi kausap niya yung boss niya. Ba, day off mo, kausap mo pa yung boss mo. Aba, ibang klase. Sabi niya, kapag nagsiselos ako, Mama Donna, nagagalit siya kaagad. Sa totoo lang, hindi naman po ako humihingi ng pera sa kanya. Atensyon at pagmamahal sana yung kailangan ko dahil hindi niya na naibibigay sa akin yun. Ang tanong niya, dapat ba na magstay pa ako sa relasyon para sa anak namin kahit na ako na yung nahihirapan o dapat iiwan ko muna siya para matauhan? Ayan, mga kapuso, mga kabarangay, na kung ano ba ang dapat gawin ng kapuso natin na si Lani. Bigyan po natin siya ng pabidang advice. Text lang po 0950-738-1028. Naka-live tayo sa ating Facebook, Barangay FM 97.5 Palawan. Sa akin, Mama Donna 975. It is now 9:31 in the morning. Isang bansa, isang barangay. Sabay-sabay nating pag-uusapan ang problema ng kapuso ng kabarangay natin na si Lani. Nako, sa mga kabarangay natin na napagdaanan yung ganitong problema, yung tipong hindi na kayo binibigyan ng pera ng mga asawa ninyo, 'di ba? Kasi considered na 'yan na asawa 'di ba? Ganyan naman yung tawag kapag nagli-live-in na kayo. So ibig sabihin, parang mag-asawa na rin kayo niyan. Sa mga kabarangay natin, pwede po kayo magbigay ng inyong mga pabidang advice sa ating text line 0950-738-1028. Sa ating Facebook, Barangay FM 97.5 Palawan. At sa akin po, Mama Donna 975. Ayan. Hello to Dave Paredes. Pa-shoutout po yung kapatid ko, si John Vincent, na natutulog sa kapitbahay. Okay. Hello sa inyo, John, and good morning, good morning. Sa mga kapuso natin, na nakikinig pa rin sa atin ngayon, pwede kayo magbigay ng inyong mga pabidang advice sa ating text line 0950-738-1028. At syempre, pwede rin po sa Barangay FM 97.5 Palawan. Ayan. Sa mga kabarangay natin, naka-live pa rin tayo, Barangay FM 97.5 Palawan. Sa akin, Mama Donna 975. Kaya for the go na kayo dyan. Hanapin nyo na yan, mga kapuso, mga kabarangay. Sabi dito, good morning Mama Donna, para sa sender. Alam mo, lahat naman ng bagay ay naidadaan sa mabuting usapan. Gawin mo ay lumuhod ka at magdasal ka ng mataimtim sa Diyos bago mo kausapin yung asawa mo. Anak ko ano lang. Sabi niya, sabihin mo lahat ng hinaing mo sa kanya. Alam mo, sender, maliit na bagay lang yung problema mo. Kasi yung iba nga batugan ng asawa at pabigat sa pamilya. Sabi niya, tanungin mo rin yung asawa mo kasi baka may kina-turn off yun sa'yo na hindi niya lang sinasabi, or pwede rin naman na may ibang babae. Yun ang masakit. Grabe naman, Ganyan talaga yung mga kabarangay natin. Bago mati-turn off, may anak na. Hindi kong inaartihan. Bago yung sasabihin na turn off kayo, ang tagal-tagal nyo ang naging magjowa, tapos ngayon sasabihin nyo mati-turn off. Ganon talaga kapuso, kabarangay, lalo na physically, nagbabago po ang physical appearance ng mga kababaihan na nanganak na, 'di ba? Kung girlfriend mo pa lang 'yan at wala pa kayong anak, abay, carry pa. Pero syempre, kapag nanganak na yan, magbabago talaga yan physically, kapuso, kabarangay. Natural yan. Porket kasi kayong mga lalaki, hindi kayo umiiri. Sabi dito, pwede rin naman na may ibang babae ang asawa mo kaya hindi na siya sweet sa'yo. Ay, possible. Sa iba na sweet. Sabi niya, may advice ko lang sa'yo, may advice ko na tingin kayo sa YouTube ng about sa aral at pag-aasawa at sabay ninyong panoorin. Normal lang sa isang mag-asawang magkaroon ng problema, lalo na if kulang sa aral at salita ng Diyos about sa pag-aasawa. Thank you from Lazaro. Ayan, siguro perfect life itong si Lazaro, no? Hello sa iyo dyan, good morning. At syempre sa mga kabarangay natin, naku, wag po kayong tumawag sa text line natin, Kapuso Kabarangay, kasi hindi ko po yan masasagot. Pwede po kayong magbigay na lang ng pabidang advice sa text line, ha? 0950-738-1028. Pwede rin po sa Barangay FM 97.5 Palawan
At sa aking Facebook fan page, Mama Donna 975. Sabi dito, good morning Mama Donna, grabe naman yung asawa ng sender. Kung ako sa kanya, uuwi na lang muna ako sa nanay ko. Tapos, kapag kaya ko nang magtrabaho, bago ako magtatrabaho. From Melanie, okay. Hello sa'yo dyan, good morning Melanie. And sa lahat ng mga kabarangay natin na nakikinig sa atin ngayon, pwede rin yun, di ba? Kaso kasi, kapuso kabarangay, yun ay kung kaya niyang iiwan. Diba? Yun naman yung nagiging kalaban natin eh. Yung, hindi ko kasi siya kayang iwan eh. Aga-aga. Diba? Yun naman yung nagiging kalaban natin. Yung sobrang pagmamahal natin sa isang tao. To the point na hindi na natin kayang iiwan. Ayan, yung magiging kalaban mo. Kung ako sa'yo, mag-online selling. Mag-online selling. Ibenta mo yung mga branded shoes niya at saka mga damit. Ay, sa mga kabarangay natin, tuloy-tuloy tayo, 9:49 in the morning. Text lang po, 0950-738-1038. You can message me, naka-live pa rin tayo, Barangay FM 97.5 Palawan. Sa akin, Mama Donna 975. Kasama natin, here's one from Jovit Baldivino. Manghihinayang ka na lang talaga sa dating pagmamahal, tapos ngayon biglang nawala na. Sakit! Programang Talk to Mama. Forever. Isang bansa, isang barangay. Sabay-sabay nating pagkwentuhan, pag-uusapan at bigyan ng payo at solusyon ng kapuso na ang problema ng kapuso natin na si Lani. Diba? Ngayon pag naka-live, live din yung pagkakamali. Ay, sa mga kabarangay natin, 9:58 in the morning, kasama pa rin po si Mama Donna ngayong araw ng Thursday. O, sa lahat ng mga uhaw sa pag-ibig at sa pagmamahal, good morning, good morning. And syempre sa lahat ng mga kapuso natin, no, na nakikinig pa rin sa atin ngayon. Hello, good morning to Dave Paredes. Pa-shoutout po yung kapatid ko na si Errol habang naglilinis ng isda. Ayan, good morning sa inyo dyan. Ayan yung nakakapikong linisin, no? Yung isda. Mag-aaway kaming dalawa niyan. Ay, good morning nga pala sa mga kabarangay natin na nakikinig pa rin sa atin ngayon. Good morning dyan kina Ate Ann and kay Ate Arlene. Kamusta naman ang mga person? And syempre, good morning din dyan sa manang Lolits Bulaluhan, Tapsilogan. Kay Daddy Ching, Mami Marlene. Good morning, good morning. Ingat kayo always. And syempre dyan kay Arjen, kay Angie, kay Cici Diana. Kamusta na aming Disney Princess? Ano na? And syempre, hello din dyan kila Tita Lu, kay Mama Yo. Hello sa inyo dyan. At sa lahat ng mga kabarangay natin dyan sa manang Lolits Bulaluhan, Tapsilogan. Shoutout po sa inyong lahat. And syempre, hello din sa mga kapuso natin dyan sa Old Market, dyan kay Madam Ala Dorero and kay Sir Don. Sa ano tong white-white na to sa live ko? Parang ano yan, nag-fly-fly. Hindi kaya si Diana to. Ay, shoutout po sa mga kapuso natin na nakikinig pa rin sa atin ngayon. Good morning, good morning. Sabi dito sa sa aking Facebook. Hello nga pala, nakikinig sa atin ngayon si Tita May, nakatune in sa atin. Good morning po. Kamusta na ang inyong anak na Disney Princess? Namurag kawal. Ayan, sabi niya, naku Mama Donna, problema talaga yan. Kasi mahirap kapag sa tingin mo ay hindi na naibibigay sa'yo ng asawa mo yung mga binibigay niya dati. Baka sa iba na binibigay. Oh, pwede rin. At para sa akin din, Mama Donna, sabihin niya na lang at kausapin niya yung asawa niya na nagtatampo na siya. Kasi malay mo, hindi lang siya aware. O, diba? Possible din naman. Thank you po, Kapitayo. Thank you. Hello po sa inyo dyan. Possible din, kapuso ka barangay, na baka hindi nga siya aware. Feeling niya, carry lang sa'yo, okay lang sa'yo na hindi ka na niya nabibilhan kasi nabibilhan niya naman din yung pangangailangan ng mga anak mo, di ba? Pero hindi rin naman okay yun. At saka feeling ko din kasi sinabi niya kanina na na medyo baby pa daw yung anak niya. Feeling ko din kaya mas nagiging sensitive itong sender natin, no? Kasi dumadaan pa siya sa postpartum, 'di ba? Ganyan yung mga yung mga nanganganak, kapuso ka barangay. Si Papa Buloy lang naman yung walang postpartum kahit nanganak eh. 6 na yung anak niya, oo. Ay, hindi, meron pala. Ano na rin siya parang taon na rin. Taon-taon kasi siya nanganak.
Hinihingi ko ngayon putol yung buntot ayaw niya ibigay. Ay, sa mga kabarangay natin, tuloy-tuloy tayo at 10:01 in the morning with Mama Donna sa programang Talk to Mama. Isang bansa, isang barangay, sabay-sabay nating pag-uusapan ang problema ng kapuso ng kabarangay natin na si Lani. Nako, ang hirap ng ganitong problema, no? Yes, naiintindihan natin syempre yung mga kapuso natin na naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Talaga namang nagtitipid ng husto yan. Pero 'di ba, syempre dito sa case naman ng asawa ni ni Lani na sino na nga 'yun? Kalimutan. Anong pangalan niya? Na si Josh, 'di ba? Nakakabili pa nga ng mga ng mga branded na sapatos. Ang mahal kaya. 'Di ba? Yung mga branded na sapatos. Ayan, sa mga kabarangay natin diyan, ano ba ang dapat gawin or ano ba ang magandang gawin kapag nasa ganito kayong sitwasyon, mga kapuso, mga kabarangay? Pwede po kayo mag-text sa ating text line 0950-738-1028. Mama Donna, pa-shoutout kay Joriel na umiiyak habang nagsusulat. Pinupwersa nyo. Hello sa dyan, 441. Uy, ayan din dati yung ginagawa ko kapag pag pinagsusulat ako ng pangalan, umiiyak ako. Hindi ko nga alam kung paano eh. Ayan yung pinakamahirap na phase, no? Yung matututo ka palang magsulat at saka magbasa. Naku, napakahirap niyan. Pero ngayon kung ano-ano nang ginagawa niyo sa pagbabasa. Sabi dito, good morning Mama Donna, para sa akin. Tama yung sinabi mo na baka nasa postpartum stage pa itong sender. Kasi ganun din po ako nung nanganak ako, Mama Donna, masyado ako naging sensitibo. Pero nandyan yung asawa ko para gabayan ako at ibigay yung mga gusto ko at pangangailangan. Nagtiis siya kahit na napaka-sensitive ko na dapat yun ang ginagawa ng asawa ni Lani ngayon. Para sa akin, siguro uwi muna siya sa magulang niya kasi hindi mo alam kung paano masusolusyonan kapag nasa postpartum stage ka, Mama Donna. Salamat po. Thank you, 674, and happy listening. O diba, hindi ko naman kasi naranasan pa kapuso ka barangay, kaya hindi ko alam yung feeling. Pero meron tayong kapuso na nag-text sa atin na ganun din daw yung nangyari sa kanya nung bago pa lang siya manganak. Nasa daw siya, very sensitive stage. Tama din pala talaga yung sinabi ko. Good morning dyan kay Ruben Ombe. Sabi niya, hi po sa mga taga-barangay Concepcion, Telma, Ombe, Batersal, family, kay Bong Teves and Salvador. Okay, good morning kay Ate Gigi, kay Ate Maria Gracia de la Cruz. Good morning sa amin Disney Princess. Belated happy birthday kay Lola Virgie Pasco. Ayan, ako hindi po ako nakapunta la. Pasensya na po. Bawi na lang ako sa Pasko. Ha? Sa Pasko nagbawi sa birthday. Ayan, good morning kay Madam Vivian Stores, sorry. Ayan, dyan sa Stores family, good morning po. Madam Vivian, good morning po sa inyo dyan. At syempre sa mga kapuso natin, no, na naka-tune in pa rin sa atin ngayon. Ayan, shout out sa inyo mga kapuso, mga kabarangay. Tuloy-tuloy tayo, 10:17 in the morning. I-text nyo po sa akin ang inyong mga pabidang advice kasama ng inyong mga pabida. Sa ating text line, 0950-738-1028. Sa ating Facebook, Barangay FM 97.5 Palawan. Sa akin po, Mama Donna 975. MYMP, kasama natin ngayong umaga. Make your mama proud. Make me proud. Only reminds of you. Dito lang sa programang Talk to Mama. Forever. Isang bansa, isang barangay. Sabay-sabay nating pag-usapan at pagpayuhan ang kapuso natin na na si Lani. Sa mga kabarangay natin, 10:26 in the morning. Good morning pa rin sa lahat ng mga kapuso natin, no, na nakikinig pa rin sa atin ngayon. Ako, eto na nga, babasahin natin yung mga pabidang advice sa mga kapuso natin para sa kabarangay natin na si Lani. Oy, good morning muna pala dyan kay Nila Alegria, tama ba? Mama Donna, pa-shoutout from Isaob, Aborlan. Ayan, good morning. Hello sa mga kabarangay natin dyan sa Isaob, Aborlan, Palawan. Sabi ni 356, good morning Mama Donna, para sa akin po dapat kausapin niya yung asawa niya at ipaliwanag niya po yung nararamdaman niya. Kasi mahirap talaga Mama Donna bilang isang nanay, lalo na at ikaw ang nasa bahay. Kasi sa'yo lahat plus yung pag-aalaga pa ng bata. Mahirap po na mag-alaga ng maliit na sanggol. Ayan. So kung para sa akin Mama Donna,
sabihin niya sa asawa niya yung problema niya at pilitin niya na kumuha sila ng kasambahay para yun na lang yung maglilinis at siya yung mag-aalaga ng anak niya. Kasi kung sa kanya pa lahat, nako, walang mangyayari. Okay, salamat po. Pabida lang po dito sa Saob, tama ba? Baka Isaob, Aborlan, Palawan. Saob lang yung nakalagay. Hanapin ko pa kung saang lugar to. Okay, Isaob, Aborlan, Palawan siguro yan. Saob, Aborlan lang yung nakalagay. Saob. Saan yun? Ayan, good morning sa inyo dyan and happy listening. At syempre sa mga kapuso natin, no, na nakikinig pa rin sa atin ngayon. Ako tuloy-tuloy tayo mga kapuso, mga kabarangay. It is now 10:27. Text lang po 0950-738-1028 sa Barangay FM. Isang bansa, isang barangay. Sabay-sabay nating pag-usapan. Ako, huling bahagi na po ng ating programang Talk to Mama. Pinag-uusapan pa rin natin, no? Yung problema ng kapuso natin na si Lani. May mga nag-chat na sa akin about sa postpartum na naramdaman din daw nila after talaga nilang manganak. Ayan, kasama daw talaga yun sa life. Hello nga pala dyan kay Manilyn Ansit. Good morning, good morning. And syempre, good morning din sa lahat ng mga kapuso natin, no, na nakikinig sa atin ngayon. Good morning kay Mama Risa Marcelo. And pag-greet lang daw, happy birthday si Ezekielin, tama ba? Ezekielin Weng po, Mama Donna. Ayan. Ay, sa ating Weng pala to. Good morning, Sir Jan, and happy 7th birthday to Ezekielin. Ayan. Ganda na pangalan, ha? Ang hirap panggitin. Ginamit niya lang pala yung account ni Mama Risa. Hello, Sir Jan, Ate Weng. Good morning, good morning. At syempre sa lahat ng mga kapuso natin, no, na nakikinig pa rin sa atin ngayon. Punta muna tayo sa ating Facebook Live bago tayo sa ating text line. Asa na yun? Nawala na yun. Saglit lang. Switch account muna tayo sa Mama Donna 975. Hello to Madam Arlene Salamagos. Good morning. Sabi niya, Mama Donna, pabati lang po sa bahay namin si Mama Eileen Rodillas and ang aking anak na si Zoe Faith Rodillas Salamagos. At sa asawa ko na si... ang dami kong S. Nakarang kinukulangan ako ng S ngayon. Ang dami kong S. na si Zoe Faith Rodillas. Ayan. Ay, asawa niya na si Rolly Salamagos. Sorry. Papa namin, ingat ka palagi. Okay, love ka namin. Thank you. Good morning po sa inyo dyan. Sana oil, mahal. Mama Donna, kung ako po sa kanya, kausapin niya yung asawa niya ng maayos, na maganda na magkuha na sila ng katulong. Hirap kaya mag-alaga ng anak, lalo na kung maliit pa. Yes, correct. Hello sa iyo dyan. Magandang umaga and happy listening. Ayun nga mga kapuso, mga kabarangay, ang daming nagchat-chat sa akin, ang daming nagsasabi sa akin na sila daw mismo ay hindi nakatakas kasi daw lahat daw talaga ng nanganganak kapuso kabarangay nagkakaroon ng postpartum. Ayan. So kapag nandun ka na raw sa stage na yon, ang hirap mong, ikaw mismo, hindi mo kayang i-control yung yung emotion mo. Tapos nagiging sensitive ka. At the same time, parang bigla na lang darating ka sa isang point na maiiyak ka. Yung mga ganun na parang pati ikaw, hindi mo maintindihan yung sarili mo, no? Hello to Madam Maylene Gutaya. Good morning, good morning. Sabi niya lang, hi Mama Donna. Hello po, good morning sa inyo dyan. O, syempre, batiin natin yung mga ukayan, yung mga wagwagan na nakatune in sa atin ngayon. Ako, isang masayang umaga sa inyo mga kapuso, mga kabarangay. Dyan sa Rancy Wagwagan, kay Madam Nancy, kay Sir Rafael Sungkayaon. Good morning, good morning. And syempre, good morning din po sa mga ukayan, sa mga wagwagan dyan sa Burgos. Ayan, hello sa inyong lahat dyan. At sa mga kapuso natin, no, na nakikinig pa rin ng Barangay FM. Sa lahat ng mga establishments na nakatune in sa atin ngayon. At syempre sa mga kabarangay nating drivers, sa mga nagmamaneho ngayong umaga. Galing kay Artmel Gonzaga, kami nga po nakikitira lang sa papa niya at ako lahat humahanda kapag dumating na sila ng trabaho. Pero that time, kinausap ako ng asawa ko na hindi ko naman daw kailangan gawin yon para yung mga bagay na yon. Pero mas nagpapasalamat pa siya sa akin na inaasikaso ko sila. Wala namang problema pag gabi kasi sila naman nag-aasikaso ng makakain. Umaga lang talaga ako. Kasi ako lang po ang naiiwan sa bahay. Okay. Sabi niya, Mama Donna, payo ko lang sa kanya kung hindi naman po nadala sa usapan, wala na po yung magagawa dahil pinaparamdam na sa kanya ng asawa niya ang hindi dapat iparamdam ng isang lalaking mahal siya.
Pabati lang po sa siksikan with my baby Kiana Omi. Okay, hello sa'yo dyan. Kinea Omi. Good morning. And to Marvin Lopez, good morning Mama Donna. Ayan, sabi ni Art Mill, yun na, same message. Oo nga, di ba? Sa mga kabarangay natin na ganyan, kapag nakikitira lang talaga kayo, kailangan talaga, di ba? Pero, kung kailangan nating mag-adjust, wala tayong magagawa, kapuso, kabarangay, di ba? Oy, good morning pa rin ha sa mga kabarangay natin na naka-tune in pa rin sa atin ngayon. Basta tayo sa ating text line galing kay 936. Good morning, Mama Donna, para sa akin. Natural po talaga na napagdadaanan ng isang babae yan. Dapat, nakaalalay pa rin yung asawa niya sa kanya. And yun, sinabi niya na hindi na binibigay at binibilhan ng mga gamit na para sa kanya. Kung ako sa kanya, kausapin niya yung asawa niya na nagiging unfair na. Kasi siya nabibili niya nga yung mga luho, yung mga branded na sapatos at damit. Pero ba't siya hindi mabilhan ng damit at sapatos, di ba? Kahit hindi na branded, Mama Donna, basta simpleng regalo lang, ma-appreciate naman yan. Oo, correct, di ba? Wala naman sa brand yan, kapuso, kabarangay Basta galing sa puso na ibinigay sa'yo, ano yan, ma-appreciate yan ng isang tao, di ba? Hindi naman kailangan na, porket nagbigay, kailangan branded ka agad. Ang mahal kaya. Ang mahal kaya ng mga branded na damit, lalo na ng sapatos. Kasi sinasabi ko sa inyo, 6,000. Okay, sabi dito, depende pa sa brand yan, ha? Sabi dito, para sa akin, Mama Donna, ibenta niya yung mga gamit ng asawa niya. Ito na yung sinabi ko kanina, online selling. Diba? Kung ako talaga mag-online selling ako, ibenta ko yan. Ito, DC shoes. For only 4,000. Grabe, ang baba ng benta. Ano pa lang, use but not abuse, diba? Yung mga ganyan. Isang beses pa lang nagamit. Siyempre kapag ingatan mo yung sapatos mo kapag mahal yan. Ako, sinasabi ko sa'yo. Sabi dito, good morning Mama Donna, medyo nakarelate po ako sa story. Kasi ako, ganun din yung boyfriend ko. Binibigay niya rin sa akin dati pero nung nagsama na kami, hindi niya na po ako nabibilhan. Minsan nga, kahit gustong gusto ko, hindi na lang ako nagsasabi. Kasi alam ko naman na hindi niya ibibigay. Ayan. Naku, ang sakit naman nun. 936, good morning sa'yo dyan. O yan, sakit nun yung sinanay mo yung isang tao na every time na may gusto siyang bilhin, kahit na maliliit na bagay, binibigay mo. Pero nung naging kayo na at naging mag-asawa na kayo, hindi mo na kayang ibigay. Or hindi mo na, kaya mong ibigay pero hindi mo na binibigay. Ang sakit kaya nun. Kaya talaga ngayon, hindi na pwedeng hindi na talaga pwedeng lalaki lang yung may trabaho. Kailangan may trabaho ka rin, lalo na kung maluho ka. Kung nagmana ka kay Mama Donna, naku, sinasabi ko sa'yo. Charot lang. Hindi naman ako maluho. Hindi, joke lang. Medj lang. Sakto lang. Sakto. Ay, good morning po sa lahat ng mga kabarangay natin dyan. Alam mo, para sa akin, ang masasabi ko lang sa'yo, 10:51 in the morning, bigay na po ako ng aking pabidang advice. Alam mo, para sa akin, Lani, siguro, hindi pa kasi ako nakaka-relate dun sa postpartum na sinasabi niyo. Pero tinatry ko siyang basahin para at least meron akong idea. Actually, binasa ko na siya kanina. And tama din talaga yung mga sinasabi ng mga kabarangay natin na lahat nakakaranas and sila mismo sa sarili nila, hindi nila maintindihan yon. Kaya para sa akin siguro, ipaliwanag mo yun dun sa ka-live-in mo, sa asawa mo na si Josh, di ba? Na ganun yung nararamdaman ninyo. And para sa akin, maging open ka sa kanya, matuto ka na sabihin sa kanya yung mga bagay na nahihiya kang sabihin kasi asawa mo na rin naman yan di ba? So para sa akin, okay lang naman yun na maging vocal ka sa kanya kasi para maintindihan ka rin niya kasi nga syempre lalaki sila, hindi naman nila napagdadaanan yung postpartum na yan, di ba? So kung para sa akin, sabihin mo sa kanya at maging vocal ka sa kanya na hurt ka kasi ganun yung ginagawa niya, di ba? And para sa akin, magstay ka pa din dun sa relasyon ninyong dalawa. Baka kasi minsan, iniisip mo lang na ginagawa kang katulong kasi nga sa'yo lahat, di ba? Magstay ka pa rin sa relasyon at maging vocal ka sa kanya. Kung hindi kanya maiintindihan, then that's the time na umuwi ka na lang muna sa parents mo. Siguro naman, meron ka pang parents at pamilya na uuwian, di ba? Pero, kung
hindi mo na talaga kayang matake, yun na lang yung pwede mong gawin. Umuwi ka dun sa family mo. Pero kung kaya mo pa naman at para sa anak mo rin naman, hindi niya rin naman napapabayaan yung anak mo. At the same time, maging vocal ka sa kanya para hindi ka rin niya mapabayaan. Mas magiging okay yun, samahan yung dalawa. Thank you so much mga kapuso, mga kabarangay sa pagsama kay Mama Donna. Tomorrow po, magkakasama tayo ulit sa programang Talk to Mama. Same time, same station, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. At syempre, maraming salamat kay Mama Nika ng Mama Nika Aesthetics. Thank you so much. Kay Madam Jessa Esteron ng Mrs. Jessa's Beauty Salon. Madam Jessa, thank you and congratulations sa iyo dyan. And syempre, maraming salamat din kay Madam Cherry and kay Sir Justice ng Queen Jasmine Rental Gowns. Kung kailangan nyo po ng mga gowns at mga susuotin sa inyong mga events, puntahan nyo na po yan dyan sa may runway. Maraming salamat. And good morning sa lahat ng mga kapuso natin dyan sa Old Market, sa New Market, kay Boss Buds Martinez, sa Martinez Meat Shop. Hello sa inyo dyan. At sa lahat ng mga kapuso natin na sinamahan ako ngayong araw ng Thursday. Mga kapuso, mga kabarangay, mamaya po makakasama nyo kami ni Papa Bulay alas 3 hanggang alas 6 ng hapon sa programang Free Play sa Barangay FM. Thank you so much mga kapuso, mga kabarangay. Good morning dyan kay Mama at kay Papa, Ate Shek, Eloy, kay Grace at kay Lloyd, Baby Zia, Baby Zindy, Baby Celine. Ayan, at sa lahat ng mga kapuso natin na nakikinig pa rin sa atin ngayon. Si Diana, hindi ko na naman makita yung message mo. Nakalagay na naman dito, waiting for this message. This might take a while. Ayaw ko na talaga. Yung messenger ko, hindi ko na alam yung nangyayari. Yung ibang mga messages, hindi ko nababasa. Or try nyong i-update na naman yung inyo, ha? Huwag yung puro sa akin, no? 10:54 in the morning. Ako po yung nakasama si Mama Donna sa programang Talk to Mama. Tomorrow again!